Sa gitna ng masaganang salo-salo ng buong angkan, pabagsak na inilapag ng biyanan kong babae ang mga papeles para sa annulment sa harap ko, at malamig na sinabi, "Pirmahan mo yan. Hindi kailangan ng pamilyang ito ang isang manugang na baog at walang maibigay na tagapagmana." Ang asawa ko na nakaupo sa tabi ko ay nakayuko lang, tahimik, na tila ba ang lahat ng kahihiyang nararanasan ko ay walang kinalaman sa kanya. Hindi ako umiyak, at lalong hindi ako nagmakaawa. Kinuha ko ang ballpen, mariing pinirmahan ang papeles sa isang mabilis na galaw, saka ako nag-angat ng tingin at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Mula bukas ng umaga, sabi ko, kukunin ko ang lahat ng puhunan ko sa ating appliance center. Ipapawalang bisa ko ang mga kontrata sa mga supplier. Puputulin ko ang credit line na nakapangalan sa akin at ipapa-imbentaryo ko ang bawat isang aircon at washing machine sa bodega. Bago naging lugar ng panghihiya at pang-aapak sa aking pagkatao ang salo-salong iyon, inakala kong isa akong masuwerteng babae. Hindi dahil nakapangasawa ako ng mayaman, lalong hindi dahil minahal ako ng pamilya ng asawa ko. Masuwerte ako dahil noong mga panahong iyon, sapat pa ang inosensya ko para maniwala na kapag naging mabuti ka at ibinigay mo ang lahat para sa pamilya, darating din ang araw na makikita nila ang halaga mo. Ako si Maya. Ang pamilya ko ay nakatira sa Quezon City. 3 henerasyon na kaming nasa negosyo ng hardware at appliances. Nagsimula ang tatay ko sa isang maliit na pwesto sa avenida na nagbebenta ng mga electric fan, kawad ng kuryente, at saksakan, hanggang sa lumago ito at naging bilihan ng mga aircon, washing machine, refrigerator, at water heater. Lumaki ako sa amoy ng bagong plastic, amoy ng tansong alambre, mga karton, tunog ng mga delivery truck na umaatras sa bodega, at sigawan ng mga kargador. Mula pagkabata, sanay na akong makita ang mga magulang ko na naglilista sa ledger, nagkukwenta ng utang, at nakikipag-usap sa mga distributor. Kaya naman, hindi na bago sa akin ang pagnenegosyo. Tila ba ito ang hanging nilalanghap namin sa bahay. Iba naman si Carlo, ang asawa ko. Nang makilala ko siya, isa lang siyang simpleng aircon technician. May dala siyang lumang motorsiklo. Sa likod ng upuan nito ay nakatali ang isang luma at sira-sirang toolbox. Sa loob niyon, laging may mga screwdriver, pliers, electrical tape, copper tubes, freon gauge, at mga nakabuhol na wire ng kuryente. May araw na nag-install siya ng aircon sa mga bagong gawang kondo. May araw na nag-aayos siya ng washing machine sa isang bahay sa labas ng Metro Manila. Kahit bumabagyo at baha, nakakapote siya at basang-basa ang helmet, umaakyat sa bubong, para lang i-check ang compressor ng customer. Naawa at humanga ako kay Carlo dahil sa sipag niya. Hindi siya magaling magsalita ng matatamis, wala siyang magagarang gamit, pero mayroon siyang mga kamay na puro kalyo at may dedikasyon tuwing nagbubutingting ng makina. Noong magkasintahan pa lang kami, madalas siyang ngumiti ng mahinhin at sinasabing ang pangarap niya ay magkaroon ng maliit na pwesto, kasama ang ilang tropang technician, para hindi na niya kailangang magbahay-bahay at mamroblema kung may raket ba siya bukas o wala. Naniwala ako sa pangarap na iyon. Matapos kaming ikasal, hindi ako humingi kay Carlo ng malaking bahay o magarang kotse. Hindi ko rin siya pinilit na kumita ng malaki. Para sa akin, ang mag-asawa ay magkatuwang sa pag-asenso. Mayroon siyang galing sa teknikal at may karanasan ako sa negosyo. Alam niya kung paano mag-install at mag-repair. Alam ko kung paano kumuha ng inventaryo, gumawa ng kontrata, at mag-ayos ng accounting. Kung magtutulungan kami, hindi imposibleng makapagpatayo ng isang disenteng appliance center. Kaya naman, ginamit ko ang personal kong ipon at ang perang ibinigay ng mga magulang ko bago ako ikasal para umupa ng isang pwesto sa highway. Hindi iyon kalakihan, pero sapat na para maging showroom at may maliit na bodega sa likod. Kinontak ko ang mga kilalang supplier ng tatay ko para makakuha ng mga aircon, ref, at washing machine sa presyong dealer. Nung una, nag-aalangan sila dahil walang pangalan si Carlo sa industriya. Pero dahil may pinagsamahan sila ng pamilya ko, pumayag silang magbigay ng hulugang terms, basta't ako ang pipirma, at magsisilbing garantor. Humingi rin ako ng tulong sa isang ninong ko na contractor para i-refer kami sa mga bagong tayong subdivision at condo na kailangan ng aircon, range hood, at water heater. Tuwing may natatapos na building, ako ang gumagawa ng quotation, tumatawag sa mga kliyente, at nag-aasikaso ng mga warranty. May mga gabi na nakakatulog si Carlo sa pagod galing sa site. Habang ako, nakaupo pa rin sa hapagkainan,
Kaharap ang laptop, resibo, ledger, at listahan ng mga nakaschedule na installation. Hindi ako nagreklamo. Naisip ko, para ito sa pamilya namin, sa kinabukasan namin, bilang asawa na tumutulong sa pagbuo ng pangarap ng asawa niya. Bakit ako manunumbat? Noong unang mga buwan ng appliance center, hirap na hirap kami. Sa umaga, nasa tindahan ako para mag-check ng inventory. Sa hapon, kausap ko ang mga supplier. Sa gabi, pag-uwi sa bahay ng mga biyenan ko, ako pa ang nagluluto at nag-aasikaso. Si Mama Flor, ang biyenan ko, ay hindi man lang nagtanong kung pagod na ba ako. Ang lagi lang niyang tanong ay kung ilang aircon ang nabenta namin ngayon at kung may sapat ba kaming pera para sa panggastos niya sa mga fiesta at pabingo sa barangay. Kailangan daw maganda ang sobrang ibibigay niya sa mga kamag-anak para hindi kami mapahiya. Binibigay ko ang pera at mabilis niya itong kinukuha. Ang monthly allowance sa bahay. Sagot ko. Ang pagpaparenovate ng lumang kusina nila. Pera ko. Ang bagong sala set para may maipagmalaki siya sa mga bisita. Pera ko. Ang side-by-side refrigerator na gusto niya dahil meron din ang kapitbahay nila, ako rin ang nagbayad. Pero sa harap ng mga kamag-anak, lagi siyang nakangiting nagsasabi, napakagaling talaga nitong si Carlo. Mula sa pagiging simpleng technician, nakapagpatayo ng sariling appliance center. Kapag may tiyaga, may nilaga, nakaupo lang ako sa tabi niya at tipid na ngumingiti. Hindi naman sa hindi ako nasasaktan, pero inisip ko na lang na baka ganun talaga ang mga matatanda, may amor propyo at gustong ipagmalaki ang anak nila. Sabi ko sa sarili ko, bilang manugang, dapat lawakan ko ang pasensya ko, basta't alam ni Carlo ang katotohanan. Ngunit unti-unting nagbago si Carlo. Dati, kapag nakakuha kami ng malaking kontrata, tatawagan niya agad ako. Parang bata ang boses niya na magsasabing, Maya, nakuha natin. Pero kalaunan, nang magsimulang makilala ang store, nang lumiwanag ang mga signage, at nang naging sunod-sunod ang dating ng mga delivery truck, naging madalang na ang pasasalamat niya. Nasanay na siyang tinatawag na boss, nasanay na siyang kinakamayan ng mga distributor, nasanay na tinatawag siyang sir, manager ng mga trabahador. Nasanay siya hanggang sa makalimutan niya kung gaano karaming personal kong pera, koneksyon, at puyat ang inilaan ko para marating niya ang pwestong kinauupuan niya ngayon. Sa bahay, laging pinaparinggan ni Mama Flor ang tungkol sa pagkakaroon ng apo. Sa simula, hindi niya direktang sinasabi. Nagbubuntong hininga lang siya kapag nakakakita ng bata sa kapitbahay. Si Carlo na lang ang kaisa-isang lalaki na magdadala ng apelyido natin. Malungkot kung walang magmamana. Parinig niya. Kalaunan, naging mas masakit ang mga salita niya. Isang gabi habang naghahapunan, ibinaba niya ang kutsara at tinidor niya. Pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa, at sinabing, kahit gaano pa kagaling kumita ng pera ang isang babae, kung hindi siya makapagluwal ng anak, parang puno siyang walang bunga. Nabulunan ako sa sakit. Si Carlo na nakaupo sa tabi ko ay patuloy lang sa pagkain, tahimik. Walang nakakaalam sa bahay na iyon. O mas tamang sabihin na kami lang ni Carlo ang nakakaalam na ang may problema sa fertility ay siya. Malinaw itong nakasulat sa resulta ng ospital. Ipinaliwanag ito ng doktor. Nang araw na makuha namin ang resulta, nakaupo si Carlo sa hallway ng ospital. Namumula ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Hinawakan niya ang kamay ko, nagmamakaawa na huwag kong sabihin sa mama niya. Sabi niya, bilang isang Pilipinong lalaki na may pride, wala na siyang mukhang maihaharap sa mga kamag-anak kung malalaman nilang baog siya. Naawa ako sa kanya, kaya itinago ko ang lihim niya. Tinanggap ko ang mga masasakit na salita ng biyenan ko. Tinanggap ko ang mga bulungan at chismis ng mga kamag-anak. Tinanggap ko ang bansag na baog, para lang maprotektahan ang natitirang dignidad ng lalaking tinawag kong asawa. Ngunit ang aking pagtitimpi ay hindi sinuklian ng utang na loob. Inakala pa nilang mahina ako at madaling abusuhin. Isang hapon, tinawag ako ni Mama Flor sa sala. Kasama niya si Tessa, ang kapatid ni Carlo, at si Bong, ang asawa ni Tessa. Matagal nang walang trabaho si Bong. Nababaon daw sa utang dahil sa sabong at sugal. Pero sa harap ko, nakadekwatro pa siyang nakaupo, naninigarilyo na parang siya ang may-ari ng bahay. Tiningnan ako ni Mama Flor at kaswal na sinabi na dahil lumalaki na ang appliance center, hindi na raw ligtas na ipagkatiwala sa ibang tao ang bodega. Gusto niyang ipasok si Bong bilang warehouse manager. Agad akong tumutol. Ang bodega ng appliances ay hindi pwedeng ibigay basta-basta kahit kanino. Ang bawat aircon, ref,
at washing machine ay katumbas ng malaking halaga. Ang labas-masok ng inventory ay dapat may gate pass. Ang mga warranty ay may serial number. Ang mga parts ay dapat tugma sa unit. Kapag nawalan ng isang batch ng items, aabot agad ng daan-daang libo ang utang natin sa supplier. Pinaliwanag ko iyon ng maayos, pero hinampas ni Mama Flor ang mesa. Sabi niya, "Pamilya si Bong. Bakit mas magtitiwala ka sa ibang tao kaysa sa kadugo natin?" Umiiyak namang sumingit si Tessa. Sinasabing hirap na raw sila, at kung kailan umasenso kami, ay hindi man lang namin matulungan ang sariling pamilya. Tiningnan ako ni Carlo nang may alanganing tingin, hanggang sa sinabi niya ang mga salitang nagpalamig sa buong pagkatao ko. "Sige na, Maya. Tulungan na natin si Kuya Bong. Nandun naman ako sa store. Walang dapat ipag-alala." Tinitigan ko siya ng matagal. Gusto kong itanong, kung nandun ka, bakit ako pa rin ang gumagawa ng buong accounting at ledger sa loob ng maraming taon? Kung nandun ka, bakit ako pa rin ang pumipirma at nagiging guarantor sa mga supplier? Kung nandun ka, bakit tuwing may galit na customer, ako ang nag-apologize, nag-aayos ng schedule ng repair, at sumasalo ng mga mura? Pero hindi na ako nagtanong. Tumango na lang ako, at mula ng araw na iyon, mas naging maingat ako sa lahat ng dokumento. Mga delivery receipt, release order, resibo, kuha ng CCTV, text messages, at bank statements. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Siguro kutob na rin ng isang babae na ang tunay na unos ay parating pa lang. At tama nga ako, mula nang pumasok si Bong sa tindahan, ang maayos na negosyong pinaghirapan kong buuin ay unti-unting nasira. Mula nang pumasok siya, naintindihan ko na may mga taong sumisira hindi sa pamamagitan ng isang malakas na hampas, kundi sa maliliit na lamat, sa mga burarang gawain at sa pagnanakaw sa baytawa na parang normal lang ang lahat. Unang araw pa lang ni Bong, late na siya ng 1 oras. Gusot-gusot ang polo niya, amoy yosi, may hawak na iced coffee, at naghihikab pa. Pagpasok niya sa bodega, tinapik niya sa balikat ang dating bodegero, at mayabang na sinabi, "Ako na ang boss dito. Sumunod ka na lang sa akin." Tumingin sa akin ang bodegero, nag-aalangan. Tumango lang ako at sinabing sundin ang dating proseso. Bawat item na lalabas at papasok ay dapat may form, pirma, at checking ng serial number. Ngumisi si Bong. "Negosyo to ng pamilya. Maya, ang dami mo namang arte. Daig mo pa ang korporasyon. Hindi naman tutubo ng paa ang mga aircon para tumakbo palabas." Tinitigan ko siya ng diretsyo at sinabing, hindi tutubo ng paa ang mga aircon, pero kapag ang tao may masamang intensyon, tinutubuan niya ng kamay. Isang aircon na walang outdoor unit, isang washing machine na nawalan ng board, isang ref na may gasgas, lahat iyan ay pera at hindi pinupulot ang pera. Biglang tumahimik sa bodega. Isang aircon na walang outdoor unit, isang washing machine na nawalan ng board, isang ref na may gasgas, lahat iyan ay pera. Pilit na tumawa si Bong, pero hindi na sumagot. Nakatayo lang sa tabi si Carlo, bakas ang pag-aalangan. Akala ko, pagkatapos kong sabihin iyon, maiintindihan ni Carlo na pinoprotektahan ko lang ang naipundar namin. Pero hindi. Nang kaming dalawa na lang, hinatak niya ako sa gilid ng hagdan at pinagalitan ng mahina. "Napahiya si Kuya Bong sa ginawa mo. Pamilya natin yon. Hindi ba pwedeng palampasin mo na lang? Pamilya? E paano kapag nawalan ng inventory? Sino ang magbabayad?" Sagot ko. Bumuntong hininga si Carlo at sinabing bago pa lang daw si Bong kaya pagpasensyahan na. Huwag daw akong masyadong mahigpit. Paulit-ulit na lang. Huwag mahigpit. Huwag palakihin. Huwag bigyan ng sama ng loob si Mama. Ang mga salitang iyon na akala mo'y walang anuman ay naging kadenang sumakal sa akin. Pinipilit akong lunukin ang lahat ng kaba at pag-aalala ko. Wala pang 1 buwan, nagsimula nang makaramdam ng problema ang appliance center. Isang customer mula sa bagong kondo ang tumawag at galit na galit dahil nag-order sila ng 2 HP inverter aircon, pero ang dineliver ng mga technician ay 1 HP na non-inverter. Isa pang kliyente ang nagreklamo na ang bagong billing washing machine ay parang traktora kung tumunog kahit hindi pa nagagamit. Ang mga installer ay nagrereklamo na kulang-kulang ang ibinibigay na copper tube at bracket para sa mga outdoor units. Ang mga supplier naman ay tumatawag para maningil dahil may mga item na na-release na pero hindi tugma sa remittance namin. Binuksan ko ang inventory ledger. Maraming mga release forms ang pirma lang ni Bong
Ang nakalagay walang pirma ng accounting, walang warranty code, walang delivery receipt mula sa kliyente. Tinanong ko ang dating bodegero. Nakayuko siyang bumulong na mula nang dumating si Bong. Ito na ang nagdedesisyon. May mga gabing nagdadala si Bong ng sasakyan at naglalabas ng items. Sinasabing, rush order daw ni Sir Carlo. Bukas na lang ang resibo. Kinabahan ako ng husto. Nang gabing iyon, mag-isa akong nagstay sa office hanggang madaling araw. Isa-isang pinanood ang CCTV footage ng bodega. Kitang-kita sa video, binuksan ni Bong ang roll-up door kasama ang dalawang hindi kilalang lalaki. Nagsakay sila ng isang malaking refrigerator, dalawang air purifier, at ilang kahon ng spare parts sa isang maliit na truck. Ang oras sa video ay lampas na sa operating hours namin. Wala doon si Carlo, wala rin ang accounting staff. Inisave ko ang video sa isang nakatagong flash drive. Hindi muna ako gumawa ng eksena. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil alam ko, kung babanggain mo ang mga taong sakim at walang hiya, walang kwenta ang salita lang. Kailangan ng papel, video, bank statements, at matibay na ebidensya para hindi sila makapag-deny. Pero hindi lang si Bong ang ginagawang personal na bodega ang negosyo ko. Nagsimula na ring tumambay si Tessa sa tindahan. Nung una, nakaupo lang siya sa reception, umiinom ng milk tea, nagsiselfie, at nagpo-post sa Facebook para ipagmalaking sikat ang negosyo ng kuya niya. Kalaunan, nagsimula na siyang kumuha ng gamit. Isang araw, kinuha niya ang isang air fryer. Sunod, isang vacuum cleaner. Tapos, isang induction stove. Lagi niyang sinasabi, iuuwi ko muna para itry. Babayaran ko sa katapusan. Pero walang dumating na katapusan. Nang singilin siya ng accounting staff namin, nanlaki ang mga mata ni Tessa. Empleyado ka lang. Sinisingil mo ako. Negosyo ito ng kuya ko. Kumuha lang ako ng ilang gamit para sa bahay. Anong masama dun? Natakot ang staff at nagsumbong sa akin. Pinatawag ko si Tessa sa opisina. Nilapag ko sa harap niya ang listahan ng mga kinuha niya, supplier price, selling price, at date of release. Mahinahon kong sinabi, kung bibilhin mo yan, bayaran mo. Kung hiniram mo lang, ibalik mo ng buo at walang sira. Hindi charity ward ang appliance center natin. Agad na tumawag si Tessa kay Mama Flor. Wala pang kalahating oras, nasa tindahan na ang biyenan ko. Dumiretso siya sa opisina ko. Walang pasintabi. Pabagsak na inilapag ang bag niya sa mesa at sumigaw. Ikaw nahipag ka. Binibilangan mo ng kaldero at kala ng sarili mong ipag? Hindi naman tayo mamatay sa gutom para ipahiya mo ng ganito ang anak ko? Tiningnan ko siya. At tuluyan ng nanlamig ang puso ko. Sabi niyo, hindi tayo mamatay sa gutom. Kung ganun, sino ang nagbabayad ng upa ng pwestong ito? Sino ang garantor sa mga supplier natin na nagtitiwala sa atin ng milyon-milyong halaga ng appliances? Sino ang nagpapasweldo sa mga technician? Sino ang humaharap sa mga nagrereklamong customer? Kung pag-aari ng pamilyang ito ang mga gamit na iyon, bakit noong naghahanap tayo ng pambayad sa utang, walang ni isa sa inyo ang naglabas ng pera? Namula sa galit si Mama Flor. Dinuro niya ako sa mukha. Mula nang humawak ka ng pera, minaliit mo na ang pamilyang ito. Ang babaeng may asawa na mukhang pera ay walang dalang swerte. Baog ka na nga at walang maibigay na apo sa mga Mendoza, kaya dapat lang na bumawi ka gamit ang pera mo. Parang kutsilyong tinarak sa puso ko ang mga salitang iyon. Tumingin ako kay Carlo, nakapapasok lang ng pinto. Siguradong narinig niya ang huling sinabi ng ina niya. Hinintay kong magsalita siya. Hinintay kong ipagtanggol niya ako at sabihing huwag bastusin ang asawa niya. Hinintay kong maalala niya ang nangyari sa ospital nang nanginginig siyang magmakaawa na itago ang sikreto niya. Ngunit nakatayo lang si Carlo doon, tikom ang bibig, nakatingin sa sahig, ang nakasanayang katahimikan. Ang katahimikan na unti-unting pumatay sa pagmamahal ko sa kanya, sa paglipas ng panahon. Nang gabing iyon, umuwi ako ng late. Nakaupo na sa sala sina Mama Flor at Tessa. Si Bong naman ay nakahiga sa sofa, nakataas ang mga paa sa mesa, kumakain ng butong pakwan habang nagse-cellphone. Sa sahig, nagkalat ang mga balat, at ang amoy ng yosi, malamig na ulam, at murang pabango ay naghalo-halo, nakakasulasok pagkapasok ko pa lang. Hindi ako tinanong ni Mama Flor kung kumain na ako, sabi lang niya. Ngayong linggo, magkakaroon ng salo-salo ang pamilya. Pupunta si Tito Eddie at iba pang mga kamag-anak. May mahalagang pag-uusapan. Tungkol sa tindahan,
sa kawalan niyo ng anak, at sa kinabukasan ni Carlo. Hindi pwedeng ikaw na lang ang masusunod habang buhay. Nakatayo ako sa gitna ng sala, tinitingnan ang bawat mukha nila. Isang biyenan na inaangkin ang pera ng manugang. Isang hipag na ginagawang libreng grocery ang bodega namin. Isang bayaw na palihim na ninanakaw ang inventaryo namin. At isang asawa na palaging pinipiling yumuko tuwing inilalagay ang asawa niya sa alanganin. Hindi na ako nakipagtalo. Umakyat ako sa kwarto, nilock ang pinto, binuksan ang laptop, at nag-backup ng lahat ng CCTV footage, nag-download ng bank statements, at nag-print ng mga kontrata ng partnership, lease agreement, supplier guarantee forms, listahan ng inventory, at mga kaduda-dudang delivery receipts. Isa-isang lumabas ang mga papel sa printer. Mapuputi, malamig, at imposibleng magsinungaling. Mag-isa akong nakaupo hanggang mag-umaga. Sa labas ng bintana, nababalot na ng hamog ang Metro Manila. Sa loob ko, may isang bagay din na tuluyang lumubog, hindi na lungkot, hindi na pagkadismaya, kundi kalinawan ng isip. Ang malamig at matalim na pag-iisip ng isang babaeng sa wakas ay natanto na. Kapag ang kabutihan mo ay itinuturing nilang obligasyon at ang mga sakripisyo mo ay ginagawang dahilan para apakan ka, ang pagtitimpi ng isa pang araw ay parang pag-abot sa kanila ng kutsilyong isasaksak sa sarili mo. Alam ko na ang salo-salo ngayong linggo ay hindi lang simpleng kainan. Ito ang magiging korte kung saan pipilitin nila akong lumuhod. At ito rin ang magiging araw na babawiin ko ang lahat. Sabado ng hapon, maaga akong umuwi sa bahay ng biyanan ko. Dala ko ang mga pinamiling prutas, lechon manok, lumpia, at pansit malabon. Pinaalalahanan kasi ako ni Mama Flor mula pa noong umaga na darating ang patriarch ng pamilya, si Tito Eddie, at ang iba pang tito at tita, kaya dapat daw presentable ang handa para hindi kami mapahiya, para hindi mapahiya ang pamilya. Naiiyak ako kapag naiisip ko ang mga salitang iyon. Ilang taon akong naging manugang na nabuhay lang para isalba ang hiya ng pamilyang ito. Pag may pista, ako ang sumasagot. Pag may binyagan o kasal, nag-aabot ako ng sobre. Gustong palitan ni Mama Flor ang sala set para may ipagmalaki. Nag-transfer ako ng pera. Gusto ni Carlo na gawing mas maganda ang showroom para bumilib ang mga supplier. Pumirma ako sa kontraktor. Nag-birthday si Tessa, binigyan ko ng gintong bracelet. Nabaon sa utang si Bong. Tinago ko para hindi masira ang pangalan ng pamilya. Inisip ko na kapag mas nagtimpi ako, mas magiging tahimik ang buhay namin. Pero mali ako. Ang pagtitimpi ng isang babae, kapag napunta sa maling tao, ay nagpapaisip sa kanila na wala siyang hangganan at madaling abusuhin. Pagpasok ko, puno na ang sala. Nakaupo si Tito Eddie sa kabisera. May hawak na kape, seryoso ang mukha na parang isang hukom na magbababa ng hatol. Katabi niya ang ibang mga tiyahin na nakikita ko lang tuwing may handaan. Si Tessa, nakasuot pa ng bagong dress. Paminsan-minsan ay tinitingnan ako ng may halong tuwa at pang-iinsulto. Si Bong ay nakadekwatro sa may pinto, nagse-cellphone, may toothpick sa bibig, na akala mo ba ang bahay na ito, ang tindahan, at ang buhay ko ay pag-aari na niya. Si Carlo ay nasa sulok. Suot niya ang puting polo na binili ko para sa kanya noong unang beses kaming nakakuha ng malaking kontrata para sa mga aircon. Dati, pinaplansa ko pa yan ng maayos. Iniisip na magmumukhang kagalang-galang ang asawa ko. Pero ngayon, nang makita ko siyang nakayuko at iniiwasan ang tingin ko, nakakatawa na lang siyang tingnan. Inilatag ang pagkain sa mesa. Mainit na sinigang, lechon manok, lumpia at pansit. Kung titingnan ng ibang tao, iisipin nilang isa itong masayang pamilya. Pero alam ko, sa ilalim ng maiinit na pagkain, isang patibong ang naghihintay sa akin. Hinintay ni Mama Flor na magsimulang kumain ang lahat bago siya tumikhim. Ibinaba niya ang pinggan niya, inayos ang damit, at tiningnan ako ng malamig. Maya, nandito ngayon si Tito Eddie at ang buong pamilya. May gusto akong linawin. Matagal ko na itong pinag-isipan at hindi na pwedeng patagalin pa. Ibinaba ko ang kutsara at tinidor ko at umupo ng tuwid. Tumingin si Mama Flor sa paligid para makasigurong nakikinig ang lahat. Bago siya nagbuntong hininga na parang awang-awa sa sarili. Ilang taon ka na ring manugang dito. Hindi ko dinedenay na nakatulong ka kay Carlo na magtayo ng appliance center. Pero bilang isang babae, ang pinakamalaking grasya pa rin ay ang makapagbigay ng anak. Kaisa-isang lalaki si Carlo sa pamilyang ito. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya mabigyan kahit isang anak na babae man lang.
Paano ko haharapin ang mga ninuno namin? Bumagsak ang katahimikan sa sala. Narinig ko ang pilit na pagbuntong hininga ni Tessa. Napailing ang mga tiyahin ko. Ibinaba ni Tito Eddie ang kape niya at tiningnan ako na parang nakagawa ako ng isang malaking kasalanang walang kapatawaran. Tumingin ako kay Carlo. Nakayuko pa rin siya. Mahigpit ang hawak sa sariling tuhod. Alam niya ang totoo. Alam niya na bawat salitang lumalabas sa bibig ng ina niya ay parang saksak sa akin. Alam niya na ang dapat mahiya sa isyu ng pagkakaroon ng anak ay hindi ako. Pero nanatili siyang tahimik. Nang makita ni Mama Flor na hindi ako sumasagot, nagpatuloy siya. Ngayon, mas matalim na ang boses niya. Hindi ko gustong pahirapan ka. Pero dapat alam mo ang lugar mo. Wala ka ng anak. Ikaw pa ang may hawak ng lahat sa tindahan. Anong klasing lalaki ang magpapahawak ng buong pera, inventaryo, at kontrata sa asawa niya? Mawawalan siya ng mukha. Si Carlo ang asawa mo, anak ko. Siya ang may-ari ng tindahan. Hindi ko hahayaang habang buhay siyang nasa anino mo. Napangiti ako ng mapait. Nasa anino ko? Ibig sabihin, ang lahat ng puyat ko sa pag-aayos ng accounting, pakikipag-usap sa mga supplier, pagpirma bilang garantor, paghahanap ng mga kliyente, at pagharap sa mga galit na customer. Sa huli, anino lang pala ang tawag nila doon? Tumingin si Mama Flor kay Tessa. Agad na inilabas ni Tessa ang isang folder at inilapag sa mesa. Ang unang pahina ay ang pelisyon para sa annulment. Ang kasunod na pahina ay isang waiver of rights na nagsasaad na isinusuko ko ang lahat ng karapatan ko sa appliance center. Tiningnan ko ang dalawang papel. Tila kumalma ang buong pagkatao ko. Hindi lang pala ngayon nila ito pinag-usapan. Pinaghandaan na nila ang bawat salita, bawat kondisyon. Ang kainang ito ay hindi para magkaayos, kundi isang korte na sila mismo ang nagtayo para hatulan ako. Itinulak ni Mama Flor ang mga papel papunta sa akin. Pirmahan mo na yan. Nagtanong na ako sa abogado. Kung hindi na tayo magkakasundo, maghiwalay na kayo ng maayos. Ang tindahan ay pundasyon ni Carlo. Babae ka, umalis ka ng may dignidad. Hindi naging masama ang pamilyang ito sa iyo. Pagsasabihan ko si Carlo na bigyan ka ng kaunting pera bilang pabuya sa mga taong sinayang mo. Sumingit agad si Tessa. Matamis ang boses pero punong-puno ng lason. Ate Maya, mag-isip ka ng malawak. Wala ka namang anak. Bakit mo pa ipagpipilitang hawakan ng negosyo? Bata pa si Kuya Carlo, kailangan pa niyang bumuo ng bagong pamilya. Pirmahan mo na yan at kikilanlin pa rin ka naming kaibigan. Ngumisi si Bong at humirit. Tama, ang babae, nasusukat sa grasya ng anak. Kahit marami kang pera kung baog ka, wala ring kwenta yan. Tiningnan ko si Bong, isang malamig na tingin. Agad niyang iniwas ang mga mata niya. Siguro hindi siya sanay na ang babaeng inaakala nilang mahina ay may ganitong kalamig na titig. Tumikhim si Tito Eddie, ginagamit ang boses ng isang nakatatanda. Maya, prangkahan na tayo. Ang babae, pag nag-asawa, dapat marunong magsakripisyo. Kung hindi mo nagagampanan ang pagiging asawa at manugang, dapat ka nang umatras para magkaroon ng tagapagmana ang pamilyang ito. At sa usapin ng pera, mag-asawa kayo, kaya kung ano ang sa kanya, sa kanya. Huwag ka nang magkwenta. Pag masyado kang nagkwenta, nawawala ang utang na loob at pinagsamahan. Matapos ko siyang pakinggan, dahan-dahan akong nagtanong, Tito, sinasabi mong mawawala ang pinagsamahan? Nung nagkaisa kayong lahat na pilitin akong pumirma ng annulment sa gitna ng hapagkainang ito, may nag-isip ba sa inyo tungkol sa pinagsamahan namin? Walang sumagot. Biglang naging napakatahimik ng sala na dinig ko ang pag-ikot ng orasan sa dingding. Napatigilan si Mama Flor. Ngunit mabilis ding nagdilim ang mukha. Huwag kang bastos. Kinausap ka namin ng maayos dahil nirerespeto ka pa namin. Pirmahan mo na yan. At huwag mo na kaming bigyan ng sakit ng ulo. Doon lang nag-angat ng tingin si Carlo. Ngunit ang unang sinabi niya sa akin ay hindi para ipagtanggol ako o para magpaliwanag. Mahina niyang sinabi, Maya, pirmahan mo na. Ayusin natin to ng kalmado. Huwag na nating palalain pa at baka mapahiya pa tayo lalo. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng araw na umuulan at hinihintay niya ako para kumuha ng inventory. Ang mga gabi na nagluto ako ng pansit canton para sa kanya pagkagaling sa site, ang araw na nanginginig niyang hinawakan ang kamay ko sa ospital at nagmakaawang itago ang sikreto niya. Lahat iyon ay dumaan sa isip ko na parang isang lumang pelikula na nasusunog.
Tapos tuluyan na itong namatay. Kinuha ko ang ballpen sa mesa. Akala ni Mama Flor ay sumuko na ako. Ngumisi siya. Kinalabit ni Tessa si Bong, tuwang-tuwa sa tagumpay. Nakatingin naman sa akin si Carlo na may halong ginhawa at kaduwagan. Hinila ko ang annulment paper. Nakapirma na si Carlo sa ilalim. Nakakatawa ang pamilyar na sulat kamay na iyon. Nakapirma na pala siya, pero nagpapanggap pa rin siyang naiipit. Hindi na ako nagdalawang isip. Pumirma ako. Isang matapang at malinaw na pirma, kasing lamig ng talim ng kutsilyo. Pagkatapos, isinantabi ko ang annulment paper at itinira sa harap ko ang waiver of rights para sa appliance center. Ibinaba ko ang ballpen at tumingin ng diretso kay Mama Flor. Pirmahan ko na ang annulment. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan bilang biyenan at manugang. Pero itong waiver of rights para sa tindahan, hindi ko pipirmahan. At hindi lang yon, simula bukas ng umaga, kukunin ko ang lahat ng puhunan ko sa negosyo, ipapakancel ko ang lahat ng delivery ng appliances, puputulin ko ang credit line natin sa mga supplier, ipapapadlock ko ang bodega, at ipapa-imbentaryo ko ang bawat aircon, washing machine, at refrigerator na nabili gamit ang pera ko. Bumagsak at nabasag ang basong hawak ni Carlo sa sahig. Tumayo si Mama Flor. Putlang-putla ang mukha. Anong sinabi mo? Dahan-dahan akong tumayo. Sa unang pagkakataon sa bahay na iyon, hindi ako nakayuko. Sinabi ko ng malinaw. Gusto niyo akong palayasin? Aalis ako. Gusto niyo ng annulment? Pinirmahan ko na. Pero kung ano ang akin, kukunin kong lahat. Ni isang singkong duling. Hindi ko ipapakain sa pamilyang ito. Nanigas ang hangin sa hapagkainan. At alam ko, mula sa sandaling iyon, nagsimula na ang tunay na unos. Kakalabas ko lang ng gate ni na Mama Flor nang habulin ako ni Carlo. Ang tunog ng tsinelas niyang humahampas sa semento ay nagmamadali at balisa. Wala na ang maamong anyo ng lalaking kasabwat ng ina niya kanina para pilitin akong pumirma. Maya, sandali! Mag-usap tayo! Hindi ako lumingon. Nagtuloy-tuloy ako sa sasakyan kong nakapark sa ilalim ng puno sa labas ng kanto. Madilim, malamig ang hangin, at rinig ko pa rin ang ingay at gulo mula sa loob ng bahay nila. Siguro, hindi pa rin sila makapaniwala na ang isang manugang na sanay magtimpi at yumuko ay kayang tumayo sa gitna ng pamilya at bawiin ang lahat. Naabutan ako ni Carlo at hinawakan ang pulso ko. Pabalya ko itong inalis. Ang tingin ko ay napakalamig, na pati siya ay napaatras. Huwag mo akong hahawakan. Hinihingal si Carlo, pinagpapawisan ang noo. Gusot-gusot na ang puting polo niya, malayong-malayo sa mukha niyang kagalang-galang kanina sa harap ng mga kamag-anak. Ibinaba niya ang boses niya. Nag-uumpisang magmakaawa. Maya, pasensya na. Uminit lang ang ulo ni Mama kaya nasabi yon. Kilala mo naman siya. Matanda na, gusto lang magkaapo kaya nagiging irasyonal. Pero ako, hindi ko talaga gustong maghiwalay tayo. Pinirmahan mo yon para tumahimik na sila. Pero pwede pa naman nating pag-usapan, di ba? Natawa ako ng mahina. Para tumahimik na sila? Napakadali lang sayong sabihin yan. Nakahanda na ang pirma mo sa papel bago pa man ako dumating. Nakahanda na ang waiver of rights. Tinawag niyo pa ang buong angkan para i-pressure ako. Tapos ngayon sasabihin mo irasyonal lang? Nanigas ang mukha ni Carlo. Umiwas siya ng tingin at nagbago ng tono. Naiipit din naman ako Sa isang banda ang nanay ko. Sa kabila ang asawa ko. Kapag nagmamatigas ka, lumalabas akong masamang anak. Gusto lang naman ni Mama na magbigay ka kahit konti. Hindi niya kinukuha lahat. Ang tindahan ay naipundar nating dalawa. Kung kukunin mo ang puhunan mo, paano na ako? Paano ang mga tropang technician natin? Pagkarinig ko noon, wala na akong naramdamang sakit, kundi isang malamig na kawalan. Tinanong ko siya, kaya nung tinawag ako ng nanay mong baog at walang silbi, naiipit ka ba? Nung pilitin niya akong i-give up ang tindahan, naiipit ka ba? Nung ininsulto ako ng buong pamilya mo, naiipit ka ba? Tahimik lang si Carlo, ang parehong katahimikan. Ang katahimikan na pinaniwala ko ang sarili ko noon na dahil lang mabait siya, na umiiwas lang siya sa gulo, na ayaw niyang saktan ang nanay niya. Pero ngayon naiintindihan ko na, may mga taong nananahimik hindi dahil wala silang magawa, kundi dahil nakikinabang sila sa sitwasyon. Binuksan ko ang pinto ng kotse, pero hinarangan ito ni Carlo. Huwag ka namang ganyan. Kung talagang kukunin mo ang puhunan mo, babagsak ang tindahan. Sisingilin tayo ng mga supplier, maka-cancel ang mga kontrata natin sa installation, magwawala ang mga customer. Gusto mo ba talaga akong ilagay sa alanganin?
Tiningnan ko siya sa mata. Hindi kita inilagay sa alanganin. Kusa kang pumunta dyan dahil sa kasakiman mo, sa kaduwagan mo, at sa pagpayag mo na gawin akong gatasan ng nanay at kapatid mo, na mula si Carlo. Nang makita niyang hindi uubra ang pagmamakaawa, lumabas ang tunay niyang ugali. Huwag mong kakalimutan na tinayo ang negosyo nung kasal na tayo. Sa batas, conjugal property yan. Hindi mo basta-basta pwedeng kunin. Kapag pinilit mo yan, idedemanda kita at hahatiin ko pati ang kondo mo. Ang pera mo sa bangko, ang puhunan sa tindahan, lahat yan hati tayo. Tiningnan ko siya at nakita ko kung gaano kakilabot ang lalaking nasa harap ko. Ito ba ang lalaking nanginginig na nagmakaawa sa ospital na itago ang sikreto niya? Ito ba ang lalaking nagsabing wala siya kung wala ako? Ngayon na hindi na niya ako mapakinabangan, inilalabas na niya ang mga pangil niya. Hindi ako makikipagtalo sa kalsada. Sabi ko lang, sige, kung gusto mong mag-usap ng tungkol sa mga dokumento, sumunod ka sa akin. Nag-drive ako pa uwi sa kondo ko sa Ortigas. Nakabuntot si Carlo sakay ng motor niya. Ang kondo na ito ay binili ko bago pa kami ikasal, gamit ang pera ng mga magulang ko at sarili kong ipon. Sa loob ng ilang taon kong pagiging manugang, hindi ko kailanman sinabi kay Mama Flor kung magkano talaga ang halaga nito. Hindi dahil nagtatago ako, kundi dahil alam ko na may mga taong kapag nalaman nilang may natitira ka pang kapayapaan, gagawa't gagawa sila ng paraan para agawin ito. Pagbukas ko ng pinto, binuhay ko ang ilaw sa sala. Puti, malinis, at maayos ang lahat. Pumasok si Carlo at inilibot ang paningin, bakas ang pagkasakim at inggit. Aba, may tinatago ka pa palang ganitong kondo. Napakamapan lamang mo namang asawa. Hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako sa safe sa pader, nag-input ng passcode, at kinuha ang mga folder. Maingat na nakasalansan at may label ang bawat isa. Ibinagsak ko ang lahat sa glass table. Ang mabigat na tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Itinulak ko ang unang folder palapit sa kanya. Ito ang prenuptial agreement natin. Pinirmahan mo to bago tayo ikasal. Nakasulat dito na ang kondo na ito, ang perang bigay ng magulang ko, at lahat ng assets na nabili mula sa personal kong pera bago ang kasal, ay pag-aari ko lang. Itinulak ko ang ikalawang folder. Ito ang deposit slip ng nabentang lupa ng magulang ko sa probinsya na ibinigay nila sa akin. Pumasok ang pera bago tayo kinasal. Mula sa perang yan, inilabas ko ang puhunan para sa appliance center. Wala kang ni isang kusing na inilabas para dyan. Kinuha ni Carlo ang papel, binasa ang bawat linya, at nag-iba ang kulay ng mukha niya. Nagpatuloy ako. Ito ang partnership agreement sa negosyo. Ito ang lease contract para sa pwesto na ako ang nakapirma bilang garantor. Ito ang kasunduan natin sa mga supplier, kung saan malinaw na ako ang personal garantor sa bawat utang natin. Ito ang dealership contract na nakuha ko dahil sa koneksyon ng pamilya ko. Kapag binawi ko ang pirma ko, pwedeng ihinto agad ng mga supplier ang pagpapadala ng mga aircon at washing machine. Ibinagsak ni Carlo ang mga papel sa mesa. Namamaos na ang boses niya. Pero ako ang nagpapatakbo. Ako ang nagpalaki ng pangalan. Ako ang nag-install ng mga aircon. Ako ang humawak sa mga technician. Ako ang humarap sa mga kliyente. Kung wala ako, wala ka ring magagawa. Tumango ako. Oo, may ambag ka. Hindi ko kailanman idinenyo yon. Pero ang magkaambag ay hindi nagbibigay sa'yo ng karapatang nakawin ang buong negosyo at lalong hindi nagbibigay ng karapatan sa nanay mo na palayasin ako sa kasal na ito nang walang dalang kahit ano. Tiningnan ako ni Carlo, may halong takot at galit sa mga mata niya. Tumayo ako at kumuha pa ng isang brown envelope mula sa safe. Ito ang bagay na hindi ko kailanman gustong gamitin. Pero ngayong gabi, naintindihan ko na ang pagreserba ng kabutihan sa mga taong walang hiya ay isa lamang pagsasayang. Inilapag ko ito sa harap niya. Ito ang medical records mo. Ang resulta ng fertility test mo. Ang diagnosis ng doktor. Nandyan lahat. Ilang taon kong tinanggap ang mga pang-iinsulto ng nanay mo at ng mga kamag-anak mo na tinatawag akong baog at walang kwenta. Ginawa ko yon para may mukha ka pang maiharap bilang lalaki. Pero ikaw? Ginamit mo ang katahimikan ko para pagtakpan ang sarili mo at ibunto ng sisi sa akin. Nanginig ang mga kamay ni Carlo. Hindi niya magawang buksan ang envelope. Umigkas ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Tiningnan ko siya, dahan-dahan ang pagsasalita ko. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung ininsulto ako ng nanay mo o yung pagnanakaw ni Bong sa bodega. Ang pinakamasakit ay alam mo ang lahat ng nangyayari. Pero pinili mong kumampi sa kung saan ka makikinabang.
Napabagsak si Carlo sa sofa. Nawala na ang kayabangan at katapangan niya kanina. Ngunit ang pagguho niyang iyon ay hindi na nagpalambot sa puso ko. Kumuha pa ako ng isa pang set ng bank statements. At ito ang perang na-transfer sa account ni Tessa, pambili ng motor. Ito ang pambayad sa credit card ni Bong. Ito ang mga perang tinransfer mo kay Liza, ang sales lady, na sinabi mong empleyado lang. Mga flight tickets, hotel, mga regalo. Lahat yan, binayaran galing sa pondo ng negosyo natin. Ninakaw mo ang pera ko, ang pera ng mga supplier, at ang pawis ng mga technician natin para pakainin ang ego ng pamilya mo at para suportahan ang kabit mo. Biglang tumayo si Carlo. Maya, pakinggan mo ko, tinuro ko ang pinto. Hindi ko na kailangan. Bukas na bukas din, pupunta ang abogado ko sa appliance center. Ihanda mo ang lahat ng ledger, delivery receipts, release forms, kontrata sa mga kliyente, at listahan ng mga utang. Kapag may kulang na kahit isang papel, magpapatawag ako ng independent auditor at ipapapulis kita. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Binuksan ko ang pinto at tiningnan siya, taglay ang huling sulyap ng isang asawa. Lumabas ka sa pamamahay ko. Parang nawalan ng kaluluwang lumabas si Carlo. Pagsara ng pinto, bumalik sa napakatahimik na estado ang buong kondo. Nakatayo ako sa gitna ng sala, nakatingin sa tumpok ng mga dokumento sa mesa. May kumikirot sa dibdib ko, pero gumaan ang pakiramdam ko. Nang gabing iyon, hindi ako umiyak. Tinawagan ko si Attorney Reyes at sinabi lang ang isang linya. Attorney, bukas ng umaga, sisimulan na nating bawiin ang lahat. At alam ko na pagsikat ng araw, magigising ako ng maaga. Buong gabi halos hindi ako nakatulog, pero napakalinaw ng isip ko. Nagtimpla ako ng kape, umupo sa hapagkainan, at tinitigan ang liwanag na sumisilip sa mga kurtina. Sa harap ko ay ang mga maayos na nakasalansang papeles. Prenup, bank statements, warehouse receipts, supplier guarantees, CCTV footage. Andun silang lahat. Malamig, malinaw, hindi umiiyak, hindi nagmamakaawa, at hindi nagsisinungaling. Eksaktong 8:00 ng umaga, tumawag si Atin Reyes. Kalmado ang boses niya tulad ng dati. Ma'am Maya, nabasa ko na po ang buong file na ipinadala nyo. Sa papel, panalo tayo. Pero siguradong hindi basta-basta bibigay ang kabilang panig. Mananakot silang magdemanda, i-freeze ang assets, o sirain ang pangalan nyo. Kailangan nyong maging kalmado. Tumingin ako sa labas ng bintana at sumagot. Attorney, ilang taon na akong nagtitimpi. Ngayon, hindi ko na kailangang sumigaw para manalo. Ang katotohanan na ang bahala. Nagkita kami ng 9:30 ng umaga sa maliit kong opisina sa taas ng lumang pwesto ng mga magulang ko sa Quezon City. Dito ko itinatabi ang mga mahahalagang kontrata at ledger. Hindi pa man ako nakakaalis ng bahay, walang tigil na ang pagring ng cellphone ko. Si Carlo, si Mama Flor, si Tessa, at si Bong. Parang mga taong nagpapanik sa nasusunog na bahay. Naka-silent ang phone ko. Kinuha ko ang bag ko at sumakay sa sasakyan. Pagdating ko sa opisina ko, sinalubong ako ng assistant ko. Putla ang mukha. Ma'am Maya, nandyan po sa guest room ang pamilya ni Sir Carlo. Maaga pa lang, nandito na sila, may kasama pa silang nagpakilalang abogado raw nila. Tumango ako, hindi na nagulat. Pumasok ako sa guest room, nakaupo sa gitna ng sofa si Mama Flor. Tuwid ang likod, matalim ang mukha, at hawak ang pulang leather bag na lagi niyang ginagamit kapag gusto niyang magmukhang mayaman. Sa tabi niya ay si Tessa. Mugto ang mata na parang umiyak, pero ang tingin sa akin ay parang kutsilyo. Si Bong ay nakatayo sa may bintana. Naka-cross arms, mayabang ang tindig. Kasama nila ang isang lalaking naka-gray na suit, naka-gel ang buhok, at may hawak na briefcase, nagpapanggap na importante. Pagkakita sa akin, agad na tumayo si Mama Flor. Ang galing mo, Maya. Kagabi mo lang pinirmahan ang annulment? Ngayon magdadala ka na ng abogado para agawin ang negosyo ng anak ko? Hindi ko hahayaang gawin mo ang gusto mo sa pamilyang ito. Ibinaba ko ang bag ko at naupo sa harap niya. Ma, kung may kailangan kayo, diretsuhin nyo na. Simula kagabi, tapos na ang pagiging magbiyenan natin, kaya wala na akong oras makinig sa mga sermon nyo. Namula si Mama Flor. Huwag kang magmalaki porke pumirma ka na. Hanggat hindi binababaan ng hatol ng korte yan, asawa ka pa rin ni Carlo. At dahil mag-asawa kayo, conjugal property ang appliance center ng anak ko. Wala kang karapatang bawiin ang puhunan mo, ipasara ang bodega o takutin ang mga supplier. Tumikhim ang abogadong nakasuit. Binuksan niya ang briefcase.
Naglabas ng papel na may letterhead ng isang law firm at itinulak ito papunta sa akin. Ma'am Maya, ako po ang legal representative na inatasan ni Mr. Carlo at ni Mrs. Flor. Nandito kami para magbigay ng demand letter. Kung ipipilit ninyong pull out in ang capital ninyo, putulin ang guarantee sa mga supplier at makialam sa negosyo, idedemanda namin kayo ng panggugulo, paninira sa conjugal property, at pag-abala sa kabuhayan ng mga empleyado. Napakadulas niyang magsalita, parang pinraktis ng paulit-ulit sa harap ng salamin. Nang marinig ito, biglang nagmalaki si Mama Flor. Dinuro niya ang papel. Narinig mo? Huwag mong isiping dahil may pera ka. Pwede mo na kaming tapakan. Hindi panig sa mga babaeng walang hiya ang batas. Ngayon, pumirma ka ng kasunduan na hindi mo gagalawin ang tindahan at hindi mo aabalahin ang mga supplier. Tapos humingi ka ng tawad sa akin. Baka sakaling bigyan pa kita ng tsansa dahil may pinagsamahan tayo. Tiningnan ko siya pagkatapos ang abogado nila. Hindi ako nagalit. Gusto ko pa sanang matawa. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Reyes. Naka-navy blue suit siya, kalmado ang mukha, at may dalang itim na folder. Hindi na siya nagsalita ng marami. Tumango lang siya sa lahat at umupo sa tabi ko. Tumingin ako sa abogado nila. Attorney, nabasa niyo na ba ang partnership and investment contract ng negosyo? Medyo natigilan ang abogado, pero nagmatigas pa rin. Ang pinagbabasehan namin ay ang family code tungkol sa conjugal properties ng mag-asawa. Binuksan ni Attorney Reyes ang folder niya. Kinuha ang isang notarized contract at inilapag sa mesa. Kung ganoon, dapat basahin mo muna ito bago mo takutin ang kliyente ko gamit ang general rules. Ito ang prenuptial agreement ni na Ma'am Maya at Mr. Carlo. Nakalakip din dito ang mga bank deposit slips na nagpapatunay na ang puhunan ay galing sa exclusive funds ni Ma'am Maya bago pa sila ikasal. Ito naman ang investment contract sa appliance center. Nakasaad dito na si Ma'am Maya ang majority investor at ang nag-iisang garantor sa mga supplier. Kinuha ng kabilang abogado ang mga papel at tiningnan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nagpatuloy si Ati Reyes, malinaw at kalmado ang bawat salita. May malinaw na clause sa kontratang ito. Kung ang managing partner ay gumamit ng pondo sa labas ng negosyo, nagdulot ng pagkawala ng inventory, palihim na nagbigay ng assets sa third party, nandaya ng inventory logs, o nakasira sa reputasyon ng kumpanya sa mga supplier, may karapatan si Ma'am Maya na magpa-audit, ipatigil ang operations ng bodega, bawiin ang puhunan, at humingi ng damages. Hinampas ni Bong ang mesa. Hoy! Maayos akong nagmamanage ng bodega. Walang nawawala doon. Kinuha ko ang flash drive sa bag ko, isinaksak sa computer sa opisina, at ipinalabas sa TV screen sa pader. Nakita nilang lahat ang CCTV footage. Si Bong, kasama ang dalawang lalaki, naglalabas ng mga aircon at ref ng madaling araw at isinasakay sa truck. Kitang-kita ang plate number, oras, hugis ng katawan, at bawat galaw niya. Natahimik ang buong kwarto. Tiningnan ko si Bong. Sabi mo walang nawawala? Yung dalawang aircon ba dyan? Isang ref? At air purifier? Tinubuan ng paa at sumunod sayo pa uwi? Namutla si Bong pero pilit na sumagot. Rush order yan na pinapadeliver ni Carlo. Naglabas ako ng mga release form. Nasaan ang papel? Nasaan ang pirma ng customer? Nasaan ang serial numbers? Saang account pumasok ang bayad? May masasagot ka ba ng maayos? Ngumanga si Bong, pero walang nasabi. Nang makita ni Tessa na naiipit ang asawa niya, bigla siyang humagulgol. Ate Maya, bakit ka ba ganyan? Kung kumuha man si Kuya Bong, para yon sa pag-ikot ng pera namin. Hirap kami. Mayaman kayo. Ano ba naman yung ilang appliances? Tumingin ako kay Tessa at naglabas ng isa pang bank statement. Ilang appliances? Isang air fryer, vacuum cleaner, induction stove, air purifier, 2 beses na pinambayad sa credit card mo, at tseke para pambili mo ng motor. Ang total nito ay kayang magpasweldo ng mga technician natin ng 6 na buwan. Ilang appliances ba tawag doon? Tumigil sa pag-iyak si Tessa, hindi na makahirit. Nanginginig sa galit si Mama Flor. Kahit ano pang mangyari, pamilya pa rin tayo. Gagamitan mo ng papel at abogado ang sarili mong pamilya. Hindi mo ba naisip na napakasama ng ugali mo? Tiningnan ko siya ng matagal. Mali po kayo, Ma. Ang pagbawi sa sariling pera ay hindi pagiging masama. Ang masama ay ang nakawin ng pinaghirapan ng ibang tao. Tapos tatawagin mo siyang baog at walang silbi bilang manugang.
Natigilan si Mama Flor. Itinulak ni Attorney Reyes ang isa pang folder sa gitna ng mesa. Ngayong araw din, magpapadala kami ng official notice sa Appliance Center para ipadlock ang bodega, i-audit ang mga utang, at itigil ang lahat ng release ng items na walang pirma ni Ma'am Maya. Inabisuhan na rin namin ang mga supplier na suspended na ang credit line guarantee ni Ma'am Maya. Mabilis na iniligpit ng abogado ni na Mama Flor ang mga gamit niya. Lumambot na ang boses niya. Kailangan ko munang i-review ang mga dokumentong ito. Hindi po sinabi ng mga kliyente ko ang buong istorya. Tumayo siya. Nagdahilan na may meeting at halos patakbong lumabas ng kwarto. Nakayuko lang si Bong, hindi makatingin si Tessa. Si Mama Flor ay naiwang nakatayo. Nanginginig ang mga labi. Walang masabing panakot. Tumayo ako at malinaw na nagsalita. Ma, sabihin niyo kay Carlo. Eksaktong 10:00 bukas ng umaga. Pupunta ako sa tindahan. I-audit ang bodega, i-check ang ledger, lilinawin kung sino ang kumuha ng ano, at sino ang naglipat ng pera kanino. Lahat yan ay ilalabas sa liwanag. Huminto ako ng saglit at tiningnan sila isa-isa. Mula ngayon, wala nang pamilya-pamilya. Papel, ebidensya, at batas na lang ang pag-uusapan natin. Pasuray-suray na tumayo si Mama Flor. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya sa akin. May takot at puot sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang babaeng ginamit ang salitang biyenan para pahirapan ang buhay ko ay nawalan na ng kapangyarihan. Pagsara ng pinto, naupo ako at nagbuntong hininga ng malalim. Sinabi ni Ati, Reyes, maghanda na po kayo ma'am. Bukas sa tindahan mas magiging mainit ang labanan. Tumango ako. Alam kong ang mga taong sanay magnakaw ay hindi basta-basta bibigay. Pero ngayon, ang kaharap nila ay hindi na isang manugang na laging nagpapasensya, kundi isang taong hawak ang lahat ng ebidensya para ibunyag sila. Eksaktong 10:00 ng umaga kinabukasan. Huminto ang sasakyan ko sa harap ng Appliance Center. Kumikinang pa rin ang malaking signage sa taas. Carlo Maya Appliance Center. Carlo Maya Appliance Center. Ako mismo ang pumili ng kulay at font niyan dati. At tuwang-tuwa akong pinagmamasdan iyan mula sa kalsada. Akala ko noon, ang pangalang iyan ang simbolo ng pagtutulungan naming mag-asawa. Si Carlo sa technical, ako sa operations. Ngayon, kapag nakikita ko ito, mapait na lang ang ngiti ko. Nandoon pa rin ang pangalan ko, pero sa pamilya niya, matagal na nila akong itinuturing na outsider. Bumaba ako ng sasakyan, kasama ko si Ati Reyes, isang independent auditor, at si Sir Dennis, ang representative ng pinakamalaking supplier namin ng mga aircon at washing machine. Sa likod namin ay 2 staff na may bitbit na laptop at mga legal documents. Pagpasok pa lang namin sa glass door, biglang tumigil ang paligid sa loob ng tindahan. Ang mga sales lady na nag-entertain ng mga walk-in ay nagkatinginan. Ang mga technician na nakasuot ng blue uniform malapit sa bodega ay tumigil sa ginagawa nila. Ang tunog ng resibo at tawag sa telepono ay tila humina. Kilala nila akong asawa ni Carlo, pero siguro ngayon lang nila ako nakitang ganito kalamig at kaseryoso. Hindi ako dumaan sa sales area. Dumiretso ako sa opisina sa likod. Nandoon si Carlo sa meeting room, kausap ang ilang head technicians at isang contractor na bibili sana ng package ng aircon para sa isang apartment building. Pagkakita sa akin, at kay Ati Reyes at Sir Dennis, namutla agad si Carlo. Tumayo siya at hinampas ang mesa. Maya, anong ginagawa mo rito? Negosyo to. Hindi ito lugar para gumawa ng eksena. Tiningnan ko siya. Malamig ang boses ko. Hindi ako pumunta dito bilang asawa mo. Nandito ako bilang majority investor, garantor ng mga credit line, at taong may karapatang mag-demand ng inventory audit gaya ng nakasaad sa pinirmahan mong kontrata. Inilapag ni Ati Reyes ang folder sa mesa. Umupo si Sir Dennis at seryosong tumingin kay Carlo. Ang contractor na kausap niya ay nakaramdam ng tensyon kaya umatras ito ng bahagya. Pilit nang ngumiti si Carlo sa customer. Sir, pasensya na po. Internal misunderstanding lang po ito ng pamilya. Normal pa rin ang operations namin. Suminggit ako. Kung normal ba o hindi, malalaman natin pagkatapos ng inventory. Humarap ako sa labas ng kwarto para marinig ng mga technician at empleyado. Mula sa oras na ito, bawal nang maglabas o magpasok ng appliances. Ilolock ang bodega para sa audit. Walang pwedeng lumabas ng walang pirma at counter-check. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Susugod sana si Carlo papunta sa akin para harangan ang pinto.
Sumusobra ka na. May ide-deliver pa kami ngayong araw. Pag na-delay yon, magmumulta kami. Gusto mo ba talagang patayin ang negosyong to? Tinitigan ko siya sa mata. Hindi. Gusto ko lang malaman kung ang mga gamit sa bodega ay legit pa ba. Gusto kong malaman kung nasaan ang perang nilabas ko. Gusto kong malaman kung bakit laging nagrereklamo ang mga customer na nakatanggap daw sila ng gasgas na unit o kulang-kulang ang parts kahit bago ang binayaran nila. Natigilan si Carlo. Tumakbo si Bong mula sa bodega. Namumula ang mukha at amoy yosi pa rin. Sino ang nag-utos na ilak ang bodega? Ako ang manager dito. Pag may i-check kayo, dadaan kayo kay Carlo. Ipinakita ni Ateneo Reyes ang papel. Base sa partnership agreement at sa notice to proceed na ipinadala namin, may karapatan ng kliyente ko na ipasara ang bodega kung may suspetsya ng pagnanakaw o estafa. Kung haharang ka, ipapablotter ka namin ngayon din. Aangal pa sana si Bong nang magsalita si Sir Dennis. Kailangan din naming mag-check. Kapag napatunayan naming nagpapalit kayo ng pyesa, nagbebenta sa black market, o nameke ng warranty cards, puputulin namin ang dealership rights nyo agad-agad. Nang marinig ang puputulin, namutla si Carlo. Wala nang magagawa, binuksan ang bodega. Umangat ang roll-up door at sumalubong ang amoy ng karton at alikabok. Nakasalansan ang mga aircon, washing machine, at mga ref. Sa unang tingin, mukhang kumpleto. Pero nang isa-isang i-check ang mga serial number at warranty sticker, lumabas na ang totoo. Isang inverter aircon sa logbook ang nakasulat, pero pagbukas ng kahon, non-inverter na. May mga washing machine na nabuksan na ang seal at nawawala ang circuit board. May mga ref na may gasgas sa gilid senyales na binenta na, pinadeliver, pero inibalik. Umiling si Sir Dennis. Kinausap niya ang staff niya. Itong mga serial numbers na, to, activated na sa system natin nung isang linggo pa. Ibig sabihin, nakalista pa dito na inventory pero nabenta na nila palihim. At itong mga unit na nandito, hindi tugma sa purchase order. Nagsalita ang mga technician sa likuran. Kaya pala lagi kaming kulang sa copper tube at bracket pag nag-install. Kami pa minamumura ng mga customer sabi ng isang batang-batang technician. Tumingin ako kay Bong. Oh, magpaliwanag ka. Nauutal na si Bong. Hindi ko alam yan. Baka nagkamali lang ang nag-deliver. Sa dami ba naman ng stocks natin? Binuksan ko ang laptop ko at ipinalabas ang CCTV footage. Kitang-kita siya doon. Naglalabas ng mga aircon at ref sa 10 oras ng gabi at isinasakay sa truck na walang logo. Sunod na inilabas ng auditor ang mga peking delivery receipts na walang pangalan ng bumili at walang pirma. Natahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Tumingin ako kay Carlo. Nakatayo lang siya doon. Nanginginig ang mga labi at hindi alam kung saan titingin. Walang mama floor na magtatanggol sa kanya. Walang handaan o salo-salo na gagamitin para pagtakpan ang kahihiyan. Humarap ako sa mga technician at staff. Alam ko, marami sa inyo dito ang nagtatrabaho ng matino. Nagpapaaraw kayo, umaakyat kayo sa matataas na lugar para mag-install, at kayo ang sumasalo ng galit ng customer kapag may palpak. At alam ko rin na delayed ang sweldo nyo ng ilang buwan na. Ngayong araw, aayusin natin yan. Ako mismo ang magche-check at magbabayad sa mga tamang nagtrabaho. Pero hindi ko nahahayaan na ang pawis ninyo ay nakawin ng pamilyang ito. Lumapit ang isang matandang technician, sunog ang balat sa araw, at puro kalyo ang kamay. Ma'am Maya, totoo po, ilang buwan na kaming walang sweldo. Sabi ni Sir Carlo, naipit daw sa supplier. Nasa ospital ang misis ko, at hindi man lang ako makapagbale. Akala namin nalulugi talaga tayo. Inilapag ko ang bank statement sa mesa. Hindi nalulugi ang kumpanya. Ang pera nyo, transfer sa nanay ni Carlo. Ipinambili ng motor ni Tessa. Ibinayad sa utang ni Bong. At yung iba, inilaan para kay Liza yung sales lady na nakatanggap ng mga pera at regalo mula kay Carlo. Nanghina si Liza, na nakatayo pala malapit sa counter, at namutla ng sobra. Umatras si Bong at tumingin kay Carlo nang may halong sisi at takot. Sumigaw si Carlo. Maya, tama na. Hindi pa, sagot ko. Inutangan mo ang mga tao mo, dinaya mo ang supplier, niloko mo ang mga customer, habang binubuhay mo sa layaw ang pamilya at kabit mo. Tumayo si Sir Dennis at nagbigay ng pahayag. Simula ngayon, pull out na kami. Suspended na ang account ng Carlo Maya Appliance Center. I-re-evaluate namin lahat ng pending warranties. Parang martilyo itong bumagsak sa ulo ni Carlo. Napaupo siya sa silya. Nawasak na ng tuluyan ang imahe niyang pagiging boss.
Sa harap ng lahat ng empleyado at pamilya niya, hindi na siya ang asensadong lalaki. Isa na lang siyang asawang nagnakaw sa asawa niya. Pinirmahan ko ang lockdown audit form. Binigyan ko ng kopya ang abogado, supplier, at auditor. Bago ako umalis, humarap ako kay Carlo. Bukas, aayusin na natin ang hatian sa utang at isasaligal ang pag-pull out ko ng investment. Humanda ka, dahil hindi lang mga aircon at ref ang nawala sa'yo ngayon. Nawala rin ang reputasyon mo. Paglabas ko, dinig ko ang murahan sa loob. Si Bong nagagalit, si Carlo sumisigaw, at ang mga technician ay nagrereklamo. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako kinabahan sa ingay na iyon. Dahil ang pintong binuksan ko ay hindi lang naglabas ng mga nakaw na appliances, kundi nagbunyag ng katotohanan. Pagkatapos ng araw na iyon, walang tigil ang pagtawag nila. Si Carlo, Mama Flor, Tessa, kahit nagpalit ng number si Bong, nalaman ko pa rin. Hindi ko sila sinagot. Kapag inilabas na ang resibo at ebidensya, ang anumang sorry o iyak ay hindi na pagsisisi, kundi takot na makulong at matanggalan ng pera. Kinaumagahan, tumawag si Tito Eddie. Bilang nakatatanda, kalmado ang boses niya. Maya, anak, pumunta ka naman mamayang gabi para maghapunan. Masyado nang magulo ang sitwasyon. Mataas ang BP ni Flor, hindi makakain si Carlo. Pamilya pa rin tayo, sana mag-usap tayo ng maayos. Tumingin ako sa mga dokumento sa harap ko at ngumiti ng mapait. Pamilya, ang dali nilang sabihin yan. Pamilya ako kapag may babayarang bill. Pamilya ako kapag pagtatakpan ang pagkabaog ni Carlo. Pero nung papalayasin nila ako at aagawin ang tindahan, bigla akong naging walang kwentang babae. Pumayag pa rin akong pumunta. Hindi dahil naniniwala akong magkakaayos pa, kundi para makita ko ng personal kung ano pang drama ang gagawin nila matapos matanggalan ng maskara. Nagsuot ako ng simpleng dark blue na damit. Dala ko lang ay maliit na bag, naglalaman ng cellphone na may nakabukas ng voice recorder at ilang kopya ng mga dokumento. Pagdating ko, tahimik na ang bahay. Walang mayabang na nakadekwatro, walang nagmamalaki. Nakaupo si Mama Flor sa kabisera, balot ng pashmina ang balikat at peke ang pag-ubo. Si Carlo ay mugto ang mata at magulo ang balbas. Nakayuko lang si Tessa, habang si Bong ay panay ang tingin sa labas, parang natatakot na may dumating na kolektor. Sinalubong ako ni Tito Eddie. Upo ka, Maya. Pakalmahin natin ang lahat. Nilagyan ni Mama Flor ng ulam ang pinggan ko, mahinhin at malambot ang boses. Maya, pasensya ka na nung nakaraan. Matanda na ko, minsan nadadala ng emosyon. Patawarin mo na ako. Intindihin mo na lang ako alang-alang sa pinagsamahan natin. Tinitigan ko ang ulam sa pinggan ko. Nagmamadaling sumingit si Carlo at inabutan ako ng tubig. Maya, mali ako. Naging duwag ako. Inaamin ko yon. Pero please, mawawipe out ang tindahan pag kinuha mo ang puhunan mo. Bigyan mo ako ng isa pang chance. Tatanggalin ko si Kuya Bong. Babayaran ni Tessa ang mga kinuha niya. Ibibigay ko sa'yo lahat ng accounting. Huwag mo lang tuluyang ipasara ang negosyo. Tinanong ko siya, paano si Liza? Natahimik silang lahat. Namutla si Carlo. Mabilis na nagdahilan si Mama Flor. Maya, lalaki yan. Natural lang na magkamali minsan. Pero ikaw ang legal na asawa. Kung magpapatawad ka, buo pa rin kayo. Kung magmamataas ka at itutuloy ang annulment, sino ang talo? Babaeng hiwalay sa asawa na walang anak? Paano ka na? Ibinaba ko ang mga kubyertos. Kaya ba kayo nagsorry para takutin na naman ako na wala akong anak? Nabilaukan si Mama Flor. Tumikhim si Tito Eddie. Maya, tanggapin na natin ang kontribusyon mo. Pero pagdating sa pera, huwag kang masyadong magkwenta. Kapag nasira ang pamilya, wasak lahat. Pumirma ka na sa kasunduang ito na hindi mo na itutuloy ang pag-freeze ng assets at babawiin mo ang demand sa mga supplier. Bilang kapalit, hihingi ng tawad sa'yo si Carlo sa harap ng buong angkan. Inilabas ni Tessa ang isa na namang papel. Isang waiver para umurong ako sa lahat ng kaso at bawiin ang utos ko sa bangko at supplier. Natawa ako. Sinasabi nilang sorry, pero ang gusto pa rin nila ay ang pirma ko. Binuksan ko ang bag ko at inilabas ang isang sulat. Hindi ko kailangang pumirma dyan. Pumunta ako dito para sabihin sa inyo na nagpadala na ang main supplier ng official termination of dealership natin. Ang dahilan? Pagnanakaw ng pyesa, pamemeke ng warranty, at sobrang daming reklamo ng customer. Wala na kayong supplier. Inagaw ni Carlo ang papel, nanlalaki ang mga mata.
Namutla siya, na parang nawalan ng dugo. Sumigaw si Mama Flor. Hindi totoo yan. Negosyo ng anak ko yan. Tiningnan ko siya. Nabuhay ang negosyong yan dahil sa pera ko at sa reputasyon ng pamilya ko. Akala niyo ba kapag napaalis niyo ako, patuloy na papasok ang pera sa inyo? Walang libre sa mundong ito, ma. Bumaling si Tito Eddie kay Carlo. Carlo, totoo ba to? Ninanakaw niyo ang mga pyesa? Hinampas ni Bong ang mesa. Hoy! Hindi lang ako. Alam din ni Carlo to. Pinayagan niya akong kunin ang mga iyon para ipambayad sa utang ko. Nagulat si Tessa. Ano? Dinadamay mo pa pamilya ko? Ngumisi si Bong. Bakit hindi? Ikaw, kumuha ng appliances. Nagpabili ng motor gamit pera ng tindahan. Si Mama Flor, alam din yan. Sabi niya kunin lang natin. Kasi pag napalayas na natin si Maya, sa atin din naman babagsak ang tindahan. Nang marinig ang pag-amin na iyon, sumabog ang lahat. Nagkagulo ang pamilya. Sinisisi ni Tessa si Bong na walang silbi. Sinakal ni Carlo si Bong kung bakit siya nagsalita ng ganoon. Sinubukan silang awatin ni Tito Eddie pero walang nakikinig. Nakaupo lang ako doon, kalmado. Kapag ang pinag-uusapan ay pera at kasakiman, ang tinatawag nilang pamilya ay mabilis na nagkakawatak-watak at nagtuturuan. Tumayo ako at kinuha ang bag ko. Tapos na ako. Pwede nyo nang ituloy ang hapunan nyo. Hinawakan ni Mama Flor ang braso ko. Maya, wag kang umalis. Maawa ka sa amin. Kausapin mo ang supplier. Makikinig sila sayo. Inalis ko ang kamay niya. Sabi niyo baog ako at walang silbi sa pamilyang to. Kaya huwag kayong umasa sa babaeng walang silbi para isalba kayo. Lumabas ako ng bahay. Dinig ko sa likod ko ang tunog ng nagkabasag-basag na mga pinggan at ang iyak ni Mama Flor. Isinara ko ang gate at iniwan silang lahat. 2 araw matapos ang nabigong salo-salo, nakatanggap ako ng text kay Mama Flor. Gusto raw niyang makipagkita ng kamilang dalawa. Patawarin ko na raw siya dahil nagkasakit na siya sa sobrang stress. Alam kong may panibago na naman siyang patibong, pero pumunta pa rin ako. Dala ko ang voice recorder ko. Pagpasok ko sa bahay nila, madilim ang sala. Nakaupo si Mama Flor. Nag-aalok ng tsaa. Si Tessa ay nakatungo sa sulok, pero panay ang sulyap niya sa flower vase sa ibabaw ng TV. Nagsimula ng umiyak ng peke si Mama Flor. Maya, aaminin ko, na manipulate lang ako ni Tessa at Bong. Patawarin mo na ako. Pero sabihin mo nga, matagal mo na ba itong plinano? Nasirain ang negosyo ni Carlo at ipahiya kami para makapaghiganti ka? Hinintay nila akong sumagot ng oo para magamit nilang ebidensya laban sa akin. Tiningnan ko ang flower vase. Tumayo ako, nilapitan ito, at kinuha ang nakatagong voice recorder sa likod ng bulaklak. Namutla si Tessa. Anong ginagawa mo? Tinaas ko ang recorder. Umaarte kayong may sakit para i-record ako ng patago at kasuhan ng paninira ng negosyo? Sayang ang effort nyo. Inilapag ko ang sarili kong phone sa mesa, naka-record din, pero may dala rin ako. Naglabas ako ng dokumento. Ito ang bank statement mo, ma. Buwan-buwan kang tumatanggap ng pera mula sa kumpanya natin na nakapangalan as Entertainment and Client Representation Allowance kahit hindi naman totoo. Estafa yan. Tumingin ako kay Tessa. At ikaw, ang dami mong biniling gamit ang pondo ng kumpanya, tapos idinaan mo sa account ni Bong para magmukhang legit. Money laundering at theft yan. Napaluhod si Mama Flor at humagulgol. Maya, parang awa mo na. Ibebenta ko ang mga alahas ko. Ibabalik namin ang pera. Huwag mo kaming ipakulong. Hinugot ko ang kamay ko. Napilit niyang hinahawakan. Nung pinilit niyo akong pumirma ng annulment para makuha niyo ang tindahan, naisip niyo ba ang awa? Kinuha ko ang mga gamit ko at umalis ng walang lingon-likod. Ang patibong na ginawa nila para sa akin ay siya ring sumakal sa kanila. Lunes ng umaga, pumunta ako sa bangko sa Ortigas. Sa tulong ni Atoy. Reyes, dinala namin ang lahat ng papeles. Prenup, bank transfer history, audit report, at annulment petition. Ginawa ko ang formal withdrawal ng lahat ng nakapangalan sa aking investment at ipinakancel ang letter of guarantee para sa mga supplier. Habang nagpa-process kami, biglang dumating si Carlo at Mama Flor kasama ang isa na namang abogado. I-freeze niyo ang account na yan! Sigaw ni Carlo sa loob ng bangko. Asawa ko siya! Conjugal money yan! Lumabas ang branch manager. Inilatag ni Atty. Reyes, ang mga legal documents na nagpapatunay na exclusive property ko ang pondo at may breach of contract sa panig nila Carlo dahil sa pagnanakaw. Hiningian ng manager si Carlo ng court order para i-freeze ang account.
Wala siyang maipakita dahil gawa-gawa lang nila ang demand. Kung wala kayong court order, sir, hindi namin pwedeng pigilan ang legal account owner. Kalmadong sabi ng manager. Tulalang napaupo si Carlo. Umiiyak at nagmakaawa si Mama Flor sa gitna ng bangko. Pero hindi ako lumingon. Pinirmahan ko ang withdrawal slip at kinuha ang lahat ng nararapat sa akin. Nagsimula nang bumagsak ang lahat para sa kanila. Wala nang nagde-deliver ng appliances. Inulan sila ng demand letters mula sa mga na-scam na customer. Nag-resign lahat ng matitinong technician nang malaman nila ang pagnanakaw sa pondo. Tumakas si Bong nang habulin siya ng mga inutangan niya dahil sa sugal. Si Tessa at Mama Flor, araw-araw na nag-aaway at nagsisisihan. Nang dumating ang araw ng hearing para sa annulment at asset separation, walang laban si Carlo. Iniharap ko ang lahat ng ebidensya ng panloloko. Pagnanakaw, pangangaliwa kay Liza, at maging ang medical records na nagpapatunay ng paninira nilang ako ang baog. Pinagbigyan ng korte ang lahat ng hiling ko. Ilang buwan ang lumipas, nagbukas ako ng bagong negosyo, Maya's Appliance Solutions. Wala nang pangalan ng iba na nakadikit sa pangalan ko. Naging mas maayos, transparent, at tapat ang serbisyo namin. Bumalik sa akin ang mga lumang technician at distributor. Isang hapon, nakita ko si Carlo at Mama Flor sa kabilang kalsada. Nangayayat ng husto si Carlo, mukhang pagod at walang sigla. Si Mama Flor ay nakatungkod na. Tiningnan nila ang malaking signage ng bago kong tindahan ng matagal. Hindi sila tumawid, at hindi ko rin sila pinansin. Natutunan ko na ang pagtitiis at kabutihan ay para lang sa mga taong marunong magpahalaga. Kapag ang pagmamahal ay ginamit para abusuhin ka, ang pagtayo at pag-alis ay hindi pagiging sakim, ito ay pagliligtas sa sarili mo. Mga kababayan, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa annulment o pera. Ito ay tungkol sa hangganan ng pagtitimpi ng isang Pilipina. Minsan, kaya nating isakripisyo ang lahat para sa hiya at kapakanan ng pamilya. Pero kapag ang kabutihan mo ay itinuring na kahinaan, tama bang manahimik ka na lang? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Maya, papayag ba kayong apakan na lang? O lalaban kayo para bawiin ang nararapat sa inyo? I-like, mag-subscribe sa ating channel, at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba.